Hi! Ulol! Iyahalo sa inyo mga kalods and we are back again with another video na naman ako saan tayo ay magkakaroon ng Q&A for year 2026. Yeah, hindi ko alam bakit nag-decide pa akong balikan to. Pero dahil mahilig ako bumalik ay sige, babalikan natin ang pag-Q&A mismo at Iniwan ko na siya 2022 pa eh. anyways, so, meron tayong 4 na comment ngayon para sa ating mga supporter. I mean, technically 3 lang, pero di ko alam paano ko sasabihin. Basta bahala na kayo dun. At meron tayo, kukuha ko ng at least 3 or 4 dun sa 2024, 2025. Hindi ko maalala. Basta, huwag na kayo magtanong, okay? Tama na. Simulan agad natin to. Let's first question. Kamusta ka na, Kuya Rom? Roms dapat yan. Mali ka ng spelling. Kulang ka ng S. Anyway, so, okay lang naman ako. I can say stable, I think. Parang something like that. I think stable na ako ngayon. Hindi ako na-stop, hindi ako nasa low. Between lang ako ng dalawa. Kaya sa gitna lang ako. And yeah, I think sana nasagot ko yung tanong mo. Kasi hindi naman talaga ako ganun nagsasuffer ngayon. Sakto lang, I guess. Second comment. Payag ka, top 1 basher mo ako. Syempre, oo. O, diba? Nagtanong ka pa. Ikaw lang din sumagot. Ang galing mo. Bigyan ng award yan! Comment. For all your sacrifices, what's your realization? Lahat ng sakripisyo ko, anong na-realize ko? Ang hirap sagutin. Hindi ko kasi masabi na may na-sacrifice na ako, but I think I did. Around 2024 or 2025, I did sacrifice few things. Freedom, happiness, ano pa ba? Madami. Marami akong na-sacrifice, hindi ko lang maalala yung iba, pero freedom and happiness, yun talaga yung sinacrifice ko. Like, to be honest, yun yung dalawang yung nag-i-stand out sa ngayon. And, ang na-realize ko nung sinacrifice ko yung dalawang yun, it's not really good sa akin. Parang, alam niyo yung, oo, nakakaramdam pa din ako ng happiness, but there's something missing na, parang ganun. And then, doon naman tayo sa may freedom. I did still have a freedom, but alam mo yung thoughts na hindi ka pwedeng gumala kasi meron ka pang tatapusing content, meron ka pang ganito, meron ka pang it's like, kapag naano mo siya, tawag dito, pag na-realize mo na parang hindi siya good sa'yo, naano ka na lang parang napapasabi ka na lang sa isip mo na, what's the point na nagano pa ako, naging ganito pa ako, na naging tao, parang naging tao pa, ba't pa ako naging tao kung hindi niyo ako bibigyan ng freedom, parang ganun. I mean, technically, I still have my freedom. Ngayon, kakauwi ko nga lang, galing ako circle. Di pa ako nag-BBS kasi trip ko na mag-record agad. And I think, yun yung pinaka na-realize ko mismo sa life ko, I think. I don't really know how to answer kasi for me, being free and being happy is two different things na I never got a chance na maano mismo, tawag dito. I never got a chance na ma-experience in its fullest. O, yung parang buong buo talaga na masaya ka, masayang masaya ka. Yung malaya ka, malayang malaya ka talaga. Yung mga ganun. Like, I don't think I still have that kind of freedom these days. But, kung wala na, then, okay lang. Sanay na ako. Like, parang, wala na akong pake. Bahala kayo sa buhay nyo, parang ganun na. Hopefully, nasagot ko yun. Ang na-realize ko lang is, hindi siya good sa akin at it's not good to everyone either. So, wag nyo na lang gawin yun. Kung gusto niyo magpakasaya kayo. Kung gusto niyo maging malaya, palayain niyo sarili niyo, okay? Not just in something na tinatrap kayo, but something na parang, ano kayo, para, tawag dito, paano ba ano to? Yung hindi lang kayo parang kinukulong, tapos, tawag dito, palayain niyo rin sarili niyo sa tali. Yung tali na nakatali sa leeg niyo, sa paa, sa kamay, sa braso, kung saan niyo gusto. Basta yun. Palayan niyo sarili niyo sa mga tali na yun. Yun ang yung masasabi ko sa inyo kasi it's good for everyone, not just for me. Okay? Tandaan niyan. Galing kay Aliha Bongabong. 1 year ago. Sorry, ngayon ko lang masasagot. Anyways. Kuya, sinong kilala mong nagre-reading comments na gwapo maliban sa'yo? Maliban sa akin, di ako counted dyan. Pero kung tatanungin niyo ako ng mga panahon na to, I think ang masasabi ko ay sila Lawrence, si Matt, si John Angel, sino pa ba? Wala akong masyadong kilalang nagre-reading comments na content creator na lalaki. Except sa kanilang tatlo. So, silang tatlo muna yung mention ko. Or kung hindi nyo kilala si Matsuki Katsu, ayan. Galing kay Rhea Mercado. Kuya, love mo ba kami? Hanggang ngayon naman ay oo, syempre. Kayo pa! Malakas kayo sa akin, kaya nga kahit na kahit burnout ako sa pag-edit ng reading comments, sinasali ko mga comments nyo. Kahit na paulit-ulit na lang 6, 7, paulit-ulit na lang na
1 plus 1 equals 3. Alam kong mali, pero siya ang aking pinili. Pinili ka ba? Galing kay Carla Rebadilo. Wow, si admin dati. Dati sadyat. Wow, wow, English, Tagalog? What? Okay, so galing kay Carla Rebadilo, ang admin ko noon sa aking fan group at fan GC. From the past and old drummer, what is your message for him and sa mga pinagdadaanan mo ngayon? Masasabi mo bang malalagpasan mo to? Grabe, first of all, masyadong formal yung comment mo. Like, legit na formal, wow. Okay, from the past and old drummer, let's say 2020 to 2025, hindi. Yeah, 2025. Una kong bibigyan ng message is yung year 2020 hanggang 2023. Hindi, 2022 lang, chill lang kayo. So, yung year ko na yun kasi, I was a content creator na mayabang, mapagmataas, ma-pride. I think you know my name very well noon. Kung kilala niyo si Gleotrix na mayabang, feeling niya alam niya lahat, feeling niya siya na yung pinakamagaling, siya na yung pinakasikat. Tapos, kung meron pa man akong, may nakakakilala sa akin, nakabatch ko nung grade 10, which is 2020, I don't remember kung anong year yun. I think 2022 to, hindi, 2021 to 2023. 2022 pala, sorry, my gosh, grabe. So yun, yung mga kabatch ko ng year na yun, I'm pretty sure you did know me pretty well na, lagi kong pinagyayabang na, ako yung tawag dito. Meron akong 500 subscriber not knowing na yung views ko is 20, 60, 50, minsan 95. Di man lang umabot ng 100. And aminin ko, mayabang ako noon. At yun nga ang message ko sa dating ako is, Romer, pakiusap lang, tigilan mo na ang kayabangan mo dahil hindi ka madadala niyan kahit saan. At if ever given a chance na makabalik sa past, gusto kong kutusan yung Romer na yun eh. Like, gusto kong kutusan na, naman, huwag ka nga mayabang. Wala kay pagyayabang, okay? Like, ako ngayon, mas above na ako sa'yo, pero, hindi ako nagyayabang, okay? Parang yun yung gusto ko sabihin sa sarili ko, hindi sa inyo, okay? Sorry. Hindi ko sa inyo gusto sabihin yun sa sarili ko. Nadala lang. So yun, parang, tigilan mo kayabangan mo, huwag kang masyadong maging mapagmataas. At para naman sa 2023 hanggang 2025 na Romer, you will experience something na hindi mo inaasahan. Culture shock, something na magkukos sa'yo para isakripisyo or pumili sa isang dalawang bagay na mahalaga. Something na magsasabi sa'yo, magpupush sa'yo na push your limit. Like, hindi pa to yung limitation mo. Kumbaga, kaya mo pa yan. At dadaan ka rin sa matinding sakit, dadaan ka sa matinding sufferings, to the point na aabot ka sa punto na kailangan mo na ng therapy pero hindi mo gagawin. Masosurvive mo siya through the support of your friends, okay? At ng girlfriend. So, noong mga time na yun, gusto ko lang sabihin sa'yo, sa mga times na mararanasan mo na yan, magpakatatag ka dahil hindi lang ikaw yung maapektuhan, kundi ako at yung mga taong nakapaligid sa'yo. Ako sa future mismo at yung mga taong nakapaligid sa'yo sa mga panahon na yan. Maraming mawawala, maraming aalis, maraming kakalimutan ka, maraming iiwan ka. Pero ang dapat mong tandaan, magpakatatag ka. Yun. Wow, ang haba, sheesh. Galing kay Baby Jonel Ngales, I think. Kuya, magiging babae ka, sino ka? Magiging babae ako, sino ako? I think Rowena na lang siguro magiging pangalan ko, no? Like, sheesh. Galing kay Ryan Chester Simbilo. Simbilo ba yan? Yeah, Simbilo. Since day 1 sa YT, ano ang pinakamahirap na challenge, hinarapan mo at paano mo nalagpasan yun? Congratulations talaga, boss. And soon ako na may 2K. Kung di nyo kilala si Ryan, siya si Ryan PH at meron na siyang 5K subscriber this present days. Or I think 6K na. I just don't know. Pero, yep, nakaangat na siya. So yun, since day 1 sa YT, if I'm not mistaken, the one na kinaharap ko talaga is downfall plus depression. Magkasabay to, hindi nawawala tong dalawang bagay na to. Like, depression and tawag dito. Yun nga, yung una kong minention, nakalimutan ko tuloy. Depression and downfall. Bakit sila yung pinakamahirap kung kinaharap or kinalaban? Unang-una, ang downfall, hindi siya nawawala sa akin. Simula nung year 2020. Tapos, umangat na lang ng 2026 hanggang ngayon, andito pa rin siya. Like, andito pa rin downfall, pero these days, nakakaya ko na mag-cope up. Parang, wala na akong pake kung hindi nyo papaabutin ng 100 yung views ko. I don't expect anything anymore. Parang ganun. So, anong nangyayari kasi noon, ako yung klase ng, content creator na masyadong mataas expectation. Kaya, ang ending, pag nagkaroon ng downfall, wala na, suko na. Parang ganun. Then ngayon, parang na lang ako. Balance na lang, parang ganito. Meron akong pake, but at the same time wala akong pake. Di nyo nagigets? Parang ganito. Explain ko sa inyo na mabuti ha.
wala na akong pake kasi alam kong dadaan at dadaan ako dito kasi nasanay na ako. Nung mga nagdaang 5 taon, naranasan ko na siya. Yung meron akong pake kasi still community ko to eh. Gusto ko tong palakihin palalo. So, ang nangyayari kasi is, dahil sa kagustuhan kong lumaki yung community ko, parang napapasabi ako na kaya mo yan. I-push mo yung sarili mo, ganun. And, yes, nadidepress din ako. At dahil sa depression na yun yung nag-push sa akin to my limit na parang sinabi sa akin na, baba na, tama na, umalis ka na sa pwesto mo, hindi mo na deserve yan, ibigay mo na ang pwesto mo sa ibang content creator. Parang ganun. Yun yung nagtutulak sa akin na napag-iwanan ka na ng panahon. Like, napag-iwanan ka na ng mga kasabayan mo noon. Parang ganun. So, as far as I can tell sa sarili ko is, you're good, you're recovered, masaya ka ngayon sa buhay mo, at eto ka na, nalagpasan mo na lahat ng yun. Wala ka ng pake kung mapag-iwanan ka, wala ka ng pake kung nasa taas ka o nasa baba ka. Ang importante sa'yo, sumaya. Yun na lang yun. So, how do you feel reaching 2K subscribers? Hindi ko kayang sagutin yan kasi nung dati, masaya ako. Last year, sabi ko, biggest achievement mo to. Kumbaga, kaya mo pa itong nagpasan, nakaabot ka na ng 2K. It's not impossible to reach 3K or 4K or 5K or 10K or 50K or 20K o ilan pa man. So, masaya ako noon. Ngayon, na lang ako parang I don't want to stay anymore sa 2K subscriber. Gusto kong umangat, okay? Pero hindi ako nagmamadali, guys. Hindi ako nagmamadali. Just keep that in mind. Hindi ako nagmamadali, okay? So, yun. Parang masaya ako noon. Ngayon naman, I feel more determined na lagpasan na tong achievements na to. Kasi, hello, 1 taon na ako dito sa 2K subscriber, di man na ako umangat, di ba? So, maybe it's time to step up a little bit. Ganun, mga 3K subs. Kaya ba? If hindi, okay lang. Okay lang yan. Gusto lang. Kaya ko maghintay. And, ayun. I think nasagot ko na. Hindi. Magkaroon tayo ng extra. Galing kay Joshua D. Jimenez. Romer. Jowa Reveal. Wala akong i-reveal. Wala mo na akong i-reveal dito sa YouTube. Bahala ka sa buhay niyo, okay? Wala mo na i-reveal. Galing kay Kikatsu. May mentor? Ano ba? Basta siya yung inspiration ko noon. Okay? Hanggang ngayon naman pala, by the way. Throughout on your journey from 0 subs to 2K subs, ano-ano mga natutunan mo? What knowledge and experience did you gain that helped you to improve your videos, especially yourself too? So, sa mga experience and knowledge, lahat ng yun galing lang sa'yo, Matt. Like, sa totoo lang, I was never meant na, tawag dito, mag-grow talaga ng, parang alam mo yung, matututo ko on my own. Kasi, nung pinasok ko mundo ng pagiging content creator, I am just that type of guy na, parang salpak lang ng background music, ng 2 clips, yung facecam, tsaka yung gameplay. Ganun lang ako. Tapos, wala na. After nun, wala na. Yung thumbnail ko naman, popost lang ng ganun, mapopost lang ng ganyan, ganun. Basta yun yung mga post ko sa thumbnail ko nun. So yun, yung mga yun ang ginagawa ko. Tapos, lang, di ba, halimbawa, ito yung thumbnail. Ito na, buo na to, 16:9. Dito lang sa gilid, andito lang yung picture ko. Tapos, dito title, or hindi. Minsan, hindi pa dyan eh. Minsan, wala talagang title eh. Parang picture lang Slendrina, tapos dito, na lang yan. Picture ko, tapos after nun, wala na. Parang na lang. Salpak na, wala nang Remini, wala nang Removigi, wala nang ito ganyan. Hindi na siya malinis. Parang, tawag dito, I was never meant for improvements talaga. Pero simula nung nakasali ako sa Horrorfish, simula nung tinulungan niyo ako nila Sed, nung mga iba pang members, sila Roynel, sila Tita Rain, sino pa ba? Sila Ate Alice, like, madami. Nung tinulungan niyo ako, kayong lahat, kayo nila Lawrence, ang laki ng improvements ko to the point na napasabi ako sa sarili ko na you are not this guy. Hindi ikaw to, Romer. Parang ganun. Like, yung improvements ko at yung knowledge ko, lahat galing sa inyo sa Horrorfish. Parang, yung mga contents ko is combination mo, combination ni Lawrence, combination ni Seth, combination ni Ryzen, combination ni John Angel, lahat-lahat. Parang kayo, yung mga knowledge nyo na share sa akin, binuo kong as one. Parang ganun. Dinala ko yung personality mo, dinala ko yung personality nila nila Lawrence, sila John Angel, lahat-lahat, okay? Kaya ang ending is, marami akong natutunan na thank you sa inyo yun. Ang mga natutunan ko is, huwag ka magpapaiwan, which is, I know I did mistake na nagpaiwan ako. And, gawin mo kung yung lahat ng gusto mong gawin para, hindi naman sa sumikat, parang umangat ka palalo. Tulad nga sinabi mo sa akin nung nag 100 subs ako, lahat tayo is hatakan pataas. Ganon. But unfortunately, umalis ako sa Horrorfish, guys. Okay? For some reason. Pero hindi ko na i-disclose sa vid na to. Ayoko na. And ayun, I think na-cover up ko naman lahat.
Kasi yung iba kasi parang medyo ano na, mahirap sagutin sa akin, okay? So, yun, maraming salamat sa panonood ng video na to, guys. There's nothing special sa video na to, okay? So, yun, maraming salamat sa panonood ng video na to. Hopefully, may natutunan kayo sa akin or whatever it is, hindi ko alam. You guys know that. Kayo na lang mag-comment nun. At kung gusto nyo mag-Q&A pa ako ulit, mag-comment lang kayo sa baba or mag-comment kayo sa post na pinost ko mismo. Sa account ko. Ililib ko na sa description yung account ko na yun. And yeah, that's pretty much everything. Ore tayo dyan, palisin mo and bufa! Stay humble!